Oh, malapit nang ilaglag si Torre. Oh, ba't ko nasabi yan ito? Tingnan ninyo, ha? Excuse me po. Ito pinost ni ni Ma'am Ina Mortel. Ayan ha, o pinost niya. Shinare niya, nakita ko. Dahil ito pinost ni Edwin Zamora. Hindi ko po siya kilala pero ang ganda ng pagkakapost mo dito, Edwin Zamora. Shoutout sa iyo at Ina Mortel. Sabi niya, you never know who to trust. Tingnan mo. Pinagamit na lahat ni Pastor Kibuloy ang jet plane, helicopter, SMNI sa campaign ni Junior. In the end, siya pa tinuklaw. Let this be a lesson, mga kids. Maganda yan. Isipin mo ito. Ha? Alam ko yung lugar na yan eh. Oh, kasama ni Pastor Kibuloy si BBM. O yung nasa baba, sa your lower left ng picture, yan yung hangar. O, sa likod po yan, kung saan, ang likod din yan, airport na. Andyan yung mga jet plane, helicopter, mga big bike ng KOJC at ni Pastor Kibuloy. Yan, nakita po namin yan in person. Pinakita sa amin, hindi tinago. Andyan sila. Pinagamit yan ni Pastor Kibuloy kay BBM. May magkausap sila. Sa katunayan, may mga pictures pa sa loob yan nakita namin. Ganyan po katraidor tong si BBM. Kaya ikaw, Torre, huwag mong isipin. Kasi na hindi ka ilalaglag ni BBM, isipin mo kung ano ang laking naitulong ni Pastor Kibuloy kay Marcos. And yet, nilaglag siya. Isipin mo, wala ka sa kalingkingan ng naitulong ni Pastor Kibuloy kay BBM. Nilaglag pa siya. Torre, wala sa kalingkingan yung naitulong mo kay BBM. Pon ka lang. Ha? Pon. Utusan ka lang niya. Eto, sila Pastor Kibuloy, malaki talaga na itulong. Si BP Sara, ang laki ng naitulong kay BBM. Trinaydor pa. Malaki ha. Si BBM hindi magiging presidente yan if not for Vice President Sara Duterte. Yung tatay nila, ang laki ng naitulong ni PRRD. Anong ginawa? Kinidnap, pinadala sa Netherlands. Ang laki ng pakinabang ni BBM. Even the whole family, ang laki ng pakinabang kay Tatay Digo. Anong sinukli? Kinidnap. Anong sinukli kay Pastor Kibuloy? Pinakulong. Anong sinukli kay BP Sara? Pina-impeach. Ano pang sinukli kay Pastor Kibuloy? Ginugurgur ang SMNI. Mamaya i-discuss ko po sa inyo. Ganyang katraidor tong tao na ito. Ngayon, Torre, tingin mo nakasandal ka sa pader ngayon? Ngayon pa lang, mag-open ka na ng offshore accounts. Kasi lulubog at lulubog din to si BBM. Wala namang taong forever eh. Wala. Wala ako nakita hanggang ngayon buhay pa. Mamamatay at mamamatay din yan. Parehas natin lahat. Lahat ng empire bumagsak. Hindi forever to. Hindi natin alam. Baka nga, ewan. Pagbagsak nito, bagsak ka, Torre. Kaya wag mo isiping hindi ka iiwan nito. Katanga mo na lang kung naniniwala kayo. Doon sa mga support, yung pinakain nito ng ensimadang, yung mga vloggers niya pinakain lang ng ensimada samantalang yung media naka-buffet. Akala nyo tatanawin ng utang na loob niyan sa inyo? Hello. Wala kayo sa kalingkingan na natulong ng Duterte at ng Pastor Kibuloy dyan. Ganyan po katindi ang tao na yan. So gumising kayo. Ha? Ewan ko ba naman But anyway, Pastor Kibuloy naman, wala naman to hindi naman to naghihiganti. No, napakabait na tao ni Pastor Kibuloy sa aking pagkakilala. Tulong pa rin siya ng tulong. Di ba? Considering. Kaya nga alam nyo kung ba't ginigipit to si Pastor Kibuloy at ang SMNI? Kasi alam niya malaki ang matutulong sa Duterte.
sa Team Duterte. So kung alam ni BBM na malaki ang matutulong ni Pastor Kibuloy sa Duterte at sa Team Duterte, ibig sabihin natulungan siya. Nagigets nyo? Kaya nga ginigipit eh. Alam niya yung capacity ni Pastor Kibuloy. And yet nilaglag. Ikaw pa. Gumising ka ha? Gumising ka. Gising-gising. Alam niya, ulitin ko, alam niya ang capacity ni Pastor Kibuloy. Alam niya ang capacity ni BP Sara. Nilaglag pa rin. Next topic po tayo. Eto, utang mo talaga BBM. Diktador ka. Oh, eto, utang na naman. Ha? Oh, ano to ha? Nilabas ito ng Manila Bulletin. No? Alam nyo naman kung ano karakas na Manila Bulletin. Kayo na humusga. Pero nilabas nila anong sabi? Marcos admin increases second quarter 2025 borrowing plan by 106 billion. So uutang pa. At hindi pa nakontento sa utang last year. In-increase pa. Oh, eto basahin natin. The Marcos administration plans to borrow 735 billion in the second quarter of 2025. Dadagdagan pa yung utang. Siguro kasi mag-e-election eh. Second quarter, April, May, June. Oh. A 17% increase over the first quarter's planned 629 billion. So, dinagdagan pa compared nung first quarter. Data from the Bureau of Treasury. Tapos, from April to June, the government intends to borrow 325 billion in treasury bills. A 61 billion or over 23% increase from the first quarter, 264. Nalulula ako. Marcos, hindi ka pa nakontento sa inutang mo. Utang mo talaga, Marcos. Utang mo, Marcos. The bills will comprise over 44% of the total second quarter debt offerings. Saan napupunta? Sino magbabayad niyan? Di taong bayan. Kakautang nitong mga politiko natin, lalong-lalo na to si Marcos, ini-increase pa. May ayuda, meron pa silang billion-billion projects ang flood control, wala naman nangyayari. Ito na naman, summer na naman, after summer, tagulan na naman, babaha na naman yun, linchekas na yan. O, utang, babayaran to ng apo mo, anak natin, apo natin, baka hanggang apo sa katura natin. Tapos sila team payaman, tayo team pahirap. Tapos, saan na pupunta? Saan na pupunta to? Asan ang proyekto? Kanina diniscuss natin. Pabahay. Hindi natutupad. Yung 1 million pabahay kada taon, hindi natutupad. 3 taon na wala pang 1 milyon na baka nga wala pang 3 pabahay na gagawa itong Marcos na ito. Dadagdag pa ng utang. Yung gutom ng taong bayan, diniscuss din natin, tumataas. Saan napupunta tong inuutang ni Marcos? Saan mo pa dadalhin yan? Ayaw ka pa nung utang mo nung first quarter, dadagdagan nyo pa. May ayuda. Gutom pa rin. Asan ang proyekto? May bago bang tulay? Meron bang bagong MRT? Sige nga, anong infrastructure? Ba't kailangan nating umutang ng ganito? Utang mo, Marcos. Ayusin mo itong mga hindi naman siguro fake news to Manila Bulletin. Hindi ka naman ipe-fake news dito eh. Hindi ba? Magkakakandakuba na yung mga kababayan nating kakatrabaho. Hindi man lang natin nakikita kung saan ito mapupunta. Alam mo, dapat silipin mo na to, Claire. Diba? AFP.
Hindi nyo ba pwedeng tanungin si Marcos? Teka muna, saan na ba napupunta itong pera ng taong ba? Patay dito si VP Sara. Alam nyo kung bakit patay si VP Sara dito? Ha? VP Sara will be the next president. That's for sure. That is for sure. Unless mamatay. Unless patayin. Okay? Pero kung buhay si VP Sara, she will be the next president. Patay siya rito. Bakit? Ubus na pera ng Pilipinas. Puro pa utang. Pambihira, sasairin nyo na. Talagang, talagang yayariin si VP Sara. Siguro gusto nila masisi ng taong bayan si VP Sara. Kaya maganda yung ganito, nilalabas na eh. Nababaon tayo. Okay lang sana kung merong gumaganda ang trabaho kasi ang daming infrastructure, gumaganda ang negosyo, dahil gumaganda ang negosyo, maraming yumayaman. So napupunta, 'di ba? Okay lang naman kasi 'yun kung halimbawa tayo uutang ka sa bangko, dadalhin mo sa trabaho, okay lang 'yun, walang problema 'yun. Dadalhin mo sa negosyo dahil kikita ka naman. Tayo wala tayong nakikita eh. Wala tayong nakikitang resulta. Tapos ganito, dagdag pa. Ang laki na nga ng napunta. Ano to, sa eleksyon nyo na naman ba? Ako'y nagtatanong lang, Marcos, sa eleksyon na naman ba ito? Kaya kayo nagdadagdag. Ang laki na nga na inaidagdag ngayong taon na ito dahil sa ayuda na sinisisi na nga kayo ni Magalong dahil sinasabi niya, gagamitin nyo sa eleksyon. Pambihira naman, Marcos. So, sana, ano to gusto ko yung babae kaninang nag-report, sana tanungin nyo ito. Tanungin mo ito kay Claire. Kasi marunong magtanong. Alam mo yung ibang mainstream media, parang tanga magtanong. Hindi marunong magtanong dito kay Claire eh. Parang sumisip-sip pa yung mga tanong. Ganun ang tanungan. Diba? Asa na? Asa na yung pabahay? Dapat ganun. Tanungin mo, saan mo dadalhin tong pautang na ito? Anong plano nyo dito? Asa na yung mga pangako ni Marcos? Diba? Huwag na natin nililigaw ang taong bayan.